Dad, I don't need a bodyguard. Matanda na ako at ayoko nang may sumusunod-sunod na parang anino sa likod ko, ganito ko mailalarawan ang bagong yugto ng buhay ko. Si Sofia, isang dalagang 25 taong gulang, ay anak ng kilalang si Senator Gabriel Valdemor. Siya ay maganda, makisig, at may pagkasuplada. Palibhas ay kaisa-isang anak ng senador, sanay siya sa marangyang buhay at hindi kailanman kinapos sa anumang bagay. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang araw, may nagtangka sa buhay ng senador. Dahil dito, hindi mapakali ang ama ni Sofia sa pag-aalala na baka pati ang kanyang pinakamamahal na anak ay mapahamak. Sa kanyang kalituhan at pagmamalasakit, nagdesisyon siyang kumuha ng bodyguard para sa anak. Anak, alam kong hindi mo gusto, pero kailangan kita protektahan. Wala kang magagawa dahil desisyon ko ito, mariing sabi ng senador habang nakatingin ng seryoso kay Sofia. Walang nagawa si Sofia kundi tanggapin ang desisyon ng kanyang ama. Ang kanyang salita ay batas. Ethan, ikaw na ang inatasan kong maging bodyguard ng anak ko. Ipinagkakatiwala ko siya sa iyo dahil alam kong kaya mo siyang ipagtanggol. Isa ka sa mga pinakamahusay kong tauhan, wika ng senador habang nakatingin kay Ethan ng may pagtitiwala. Si Ethan, isang dating sundalo, ay pinili upang maging tagapagtanggol ni Sofia. Hindi nagkakalayo ang kanilang edad, ngunit sa unang tingin pa lang, halata na ang malaking agwat ng kanilang mga personalidad. Matikas si Ethan, gwapo, at puno ng disiplina. Salamat sa tiwala, Senator. Pangako po, hindi ko pababayaan ang anak niyo, tugon ni Ethan ng may galang. Simula ngayon, siya na ang amo mo. Bantayan mo siya sa lahat ng oras at siguraduhing ligtas siya. Magre-report ka lang sa akin kapag may kailangang impormasyon tungkol sa kanyang kaligtasan, dagdag ng senador. Sa gilid naman, irritable si Sofia. Noted, Senator, pang-iinis niyang sagot habang ginagaya ang tono ni Ethan. Ayaw niya ng ideya na may nakamasid sa bawat kilos niya. Napangiti si Ethan sa reaksyon ng dalaga, ngunit hindi rin siya natinag. Nagdadabog na umalis si Sofia mula sa opisina ng kanyang ama, hinanap ang kanyang kotse, at nagbalak pumunta sa mall. Ngunit ganoon na lang ang inis niya nang makita si Ethan, nakatayo sa harap ng kanyang sasakyan. Señorita, saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng umalis nang hindi ako kasama, mahinahong sabi ni Ethan. Kapag hindi ka umalis dyan, sasagasaan kita, banta ni Sofia, puno ng gigil. Sige po, Señorita, gasan niyo ako. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa magalit ang senador sa akin kapag may nangyaring masama sa inyo, sagot ni Ethan, kalmado ngunit matatag. Gigil na gigil si Sofia. Pisit ka talaga, pwede bang lubayan mo na ako? Pasensya na po, Señorita, pero trabaho ko ito. Kailangan ko kayong alagaan at bantayan, tugon ni Ethan, nananatiling kalmado. Hindi ko nga kailangan ng pag-aalaga mo. Wala na po kayong magagawa, Señorita. Masunurin po ako sa utos. Kaya saan man kayo pumunta, siguradong kasama niyo ako. Ang kapal talaga ng mukha mo, galit na saad ni Sofia habang nakatingin ng masama kay Oni. Ngunit tila walang narinig ang binata. Prente itong nakaupo sa likod ng driver's seat, parang walang pakialam sa emosyon ng dalaga. Napabuntong hininga si Sofia. Alam niyang kahit anong gawin niya, wala rin siyang magagawa. Hindi siya mananalo sa sitwasyong ito. Walang ibang pagpipilian, pumasok siya sa kotse at hinanda ang sarili para magmaneho. Ngunit bago pa man niya paandarin ang sasakyan, napansin niyang komportableng-komportable si Oni sa kanyang pwesto sa likod. Hindi niya napigilan ang sarili, agad siyang bumaba ng kotse at binuksan ng pinto sa likod kung saan nakaupo ang binata. Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Ano, ginawa mo pa akong driver? Bumaba ka nga dyan, sigaw niya, puno ng gigil. Sa halip na magalit, nagmamadaling bumaba si Oni, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Anong nakakatawa ha? Tanong ni Sofia, halos pumutok na sa inis. Wala po, Señorita, sagot ni Oni habang pilit na pinipigilan ang tawa. Mula ngayon, ipagdadrive mo na ako. Napailing si Sofia, puno ng pagkadismaya. Alam ko naman na wala na akong magagawa, sagot niya ng may halong pagsuko. Sure, Señorita. Kaligayahan ko ang paglingkuran ka, sagot ni Oni, may halong biro at sinseridad. Tigilan mo nga ako sa mga hirit mo na yan dahil hindi ako natutuwa.
Bilisan mo at gusto ko ng malibang sa mall nang maalis na ang pagkairita ko sa'yo. Sagot ni Sofia, pilit na pinipigilan ang sarili na sumabog. Okay, let's go, sagot ni Oni, puno ng sigla. Maingat niyang minaneho ang kotse papunta sa mall, kung saan mag-show shopping si Sofia. Sa kabila ng maaliwalas na biyahe, hindi may kakaila ni Oni na may bigat sa kanyang dibdib. Sa totoo lang, ayaw niya talagang maging bodyguard ng dalaga. Kilala niya ang ugali nito, moldita, masungit, at tila ba laging galit sa mundo. Ngunit dahil sa utang na loob niya sa ama nito, wala siyang lakas ng loob na tumanggi. Malaki na rin ang naitulong ng senador sa kanya at sa kanyang kapatid. Señorita, nandito na po tayo, anunsyo ni Oni nang makarating sila sa mall. Alam ko at hindi ako bulag, sagot ni Sofia, nang asar. Sabi ko nga po, sagot ni Oni habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ano pong hinihintay mo dyan? Po, tanong ni Sofia, puno ng pagtataka. Bakit, Señorita, ha? Ano pa di bumaba ka na dyan at ipagbukas mo ako ng pinto, sagot ni Oni, may halong biro. Biglang natauhan si Oni. Oo nga pala. Sorry, Señorita, sagot niya habang nagmamadaling bumaba upang ipagbukas ng pinto ang dalaga. Maingat niyang ainalalayan si Sofia sa pagbaba, ngunit hindi pa rin ito naiwasang magdabog. Agad siyang tumuloy sa paglalakad papasok ng mall, habang si Oni naman ay mabilis na sumunod sa kanya. Nang mapansin ni Sofia na nakasunod pa rin si Oni, agad siyang huminto at hinarap ito. What are you doing? Tanong niya, puno ng iritasyon. Po, di sumusunod po sa inyo, Señorita, sagot ni Oni, walang kaalam-alam sa galit ng dalaga. What? Pwede ba? Bumalik ka sa kotse at parang awa mo na. Pabayaan mo akong umikot ng mag-isa sa mall, pakiusap ni Sofia, halos magmakaawa. Pasensya ka na, Señorita, sagot ni Oni, nananatiling kalmado. Pero ang utos po sa akin ni Senyor bantayan kayo minuto-minuto. Napabuntong hininga si Sofia, pilit pinipigil ang galit. I don't care kung ano man ang utos sa'yo ni Daddy. Basta ayoko nang may bumubuntot sa akin. Kaya nga hindi ako nag-aalaga ng kahit na anong hayop dahil ayoko na may bubuntot-buntot sa akin Señorita, hindi naman ako hayop, ha? Bodyguard mo ako, hindi alila, mahinahong sagot ni Oni habang sinusundan ang dalaga. Sa kabila ng kanyang biro, ramdam pa rin ang bahagyang inis sa tono nito. Patuloy siyang nakabuntot kay Sofia, kahit saan ito magpunta, hanggang sa makarating sila sa harap ng comfort room. Oh, baka naman hanggang sa loob ay susundan mo pa ako, iritadong tanong ni Sofia, sabay lingon kay Oni. Hindi na po, Señorita. Hihintayin ko na lang kayo dito sa labas, mabilis na sagot ng binata, may bahagyang ngiti sa labi. Mabuti naman at marunong kang mahiya, tugon ni Sofia bago pumasok sa CR. Ngunit hindi siya pumunta roon para sa karaniwang dahilan. Sa halip, nag-iisip siya ng paraan kung paano tatakasin ang kanyang bantay. Habang naglalakad papasok, pasulyap-sulyap siya kay Oni, naghihintay ng tamang pagkakataon. Eksaktong sandali na may nakita si Oni na kakilala sa labas ng CR. Habang abala ito sa pakikipag-usap, sinamantala ni Sofia ang pagkakataon. Nakisabay siya sa mga taong palabas ng CR at mabilis na tumakbo palayo. Hindi niya alintana ang mga nagtatakang tingin ng mga tao habang dumadaan siya. Nagmamadali siyang pumunta sa parking lot at agad na pumasok sa kanyang kotse. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, naalala niyang wala pala sa kanya ang susi. Hinahanap mo ba ang susi, Señorita? Tanong ni Oni, na nakasilip na pala sa bintana ng driver's seat. May ngiting tagumpay sa mukha nito. Napairap si Sofia sa sobrang inis. Nagdadabog siyang lumabas ng kotse at walang imik na sumakay sa likuran. Si Oni naman, pangiti-ngiti pa rin habang sumakay sa driver's seat. Saan tayo, Señorita? Tanong nito, tila walang nangyaring masama. Iuwi mo na ako. Sirang-sira na ang araw ko dahil sa'yo, sagot ni Sofia, puno ng galit. Masusunod po, Señorita, sagot ni Oni, hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Maingat niyang minaneho ang kotse pauwi sa mansyon ng mga Baldemor. Pagkarating nila sa bahay, halatang-halata pa rin ang pagkainis ni Sofia. Agad itong napansin ng kanyang ama, si Don Gabriel. Oh, anak, akala ko ba magsha-shopping ka? Bakit parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang mukha mo?
Hindi ka ba nag-enjoy? Tanong ng Don, puno ng pag-aalala. Itanong mo dyan sa magaling mong tauhan, sagot ni Sofia, sabay akyat sa kanyang kwarto. Nagdadabog itong pumasok at piniling matulog na lamang kaysa ma-stress pa kasama ang kanyang bodyguard. Samantala, tinanong ni Don Gabriel si Oni kung ano ang nangyari. Ikinwento naman ni Oni ang buong pangyayari, mula simula hanggang wakas. Tawang-tawa ang Don sa mga kalokohan ng kanyang anak. Hayaan mo na siya, masasanay rin yan. Basta haban mo lang ang pasensya mo sa kanya. Mabait naman yang anak ko, kahit medyo matare at maldita. Tataasan ko na lang ang sahod mo bilang pasasalamat sa tiyaga mo, sabi ni Don Gabriel na may ngiti. Nako, huwag na po, senyor. Sapat na po ang sahod na ibinibigay ninyo. Saka ayos lang naman po ako. Alam ko naman po na kailangan ko lang ng mahabang pasensya sa anak nyo, sagot ni Oni, nakangiti. Humanga si Don Gabriel sa sagot ng binata. Diyan ako bilib sa'yo, Oni. Pero kahit anong sabihin mo, tataasan ko pa rin ang sahod mo. Ano pa nga po bang magagawa ko, senyor? Maraming salamat na lang po at malugod kong tinatanggap ang dagdag na sahod, sagot ni Oni, may halong biro. Alam niyang kahit tumanggi siya, hindi magbabago ang desisyon ng Don. Ganoon kabait ang kanyang amo. Bueno, Oni, mukhang wala na talagang balak lumabas ang anak ko ngayong gabi. Pwede ka nang magpahinga, wika ni Don Gabriel na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Nagbigay galang si Oni bago sumagot, sige po, senyor. Magpapahinga po muna ako. Maraming salamat po ulit sa tiwala ninyo. Asahan niyo pong pagbubutihin ko pa lalo ang trabaho ko. Sisiguraduhin kong palaging ligtas si Senyorita habang nasa pangangalaga ko. Napangiti si Don Gabriel at tumango. Yan lang naman ang gusto ko, Oni. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Kaya nga sa'yo ko ipinagkatiwala ang kaligtasan ng nag-iisa kong anak. Maraming salamat sa dedikasyon mo. Maraming salamat din po sa pagtitiwala, senyor. Mauna na po ako, sagot ni Oni, puno ng respeto, bago tuluyang tumalikod at lumabas ng mansyon. Sa likod ng mansyon, kung saan naroon ang tirahan ng mga bodyguard, naroon ang kasamahan ni Oni na si Ray, na agad siyang binati ng biro. Oh, pare, kinaya mo ba ang ugali ng anak ni Senador? Tanong nito habang tumatawa. Kinakaya pa naman, sagot ni Oni habang hinuhubad ang kanyang jacket. Pero parang maka-challenge ako sa kanya, pare. Iba ang level ng katarayan niya. Bakit naman? Di ba sanay ka na sa mga ganyang amo? Tanong ni Ray habang umiinom ng kape. Napailing si Oni. Hindi ko alam kung hanggang saan aabot ang pasensya ko, pare. Pero sa ngayon, kinakaya pa. Natawa si Ray, ngunit biglang sumingit si Carlos na may kapilyuhan sa mata. May solusyon ako dyan, pare, sabi nito na tila may naisip na kalokohan. Ano na naman yang naiisip mo? Tanong ni Oni, bahagyang nagdududa. Bakit hindi mo gamitin ang charm mo? Paibigin mo siya, pare. Tutal, gwapo ka naman at nasayo na lahat ng hinahanap ng babae, sagot ni Carlos na may ngiting mapang-asar. Napailing si Oni at tumawa. Nako, tigilan mo nga ako sa kalokohan mo. Palibhasa ikaw, babero ka. Hindi lahat ng tao katulad mo. Huwag mo akong igaya sayo. Sus, pastahan tayo, pare. Kapag hindi mo siya napaibig, sigurado akong ikaw naman ang iibig sa kanya. Mark my words, sagot ni Carlos na parang sigurado sa kanyang sinasabi. Ako, iibig sa ubod ng sanggit na babae. No way, sagot ni Oni, sabay higa sa upuan na parang gusto nang magpahinga. Talaga lang, baka kainin mo ang mga salita mo, bro, hirit pa ni Carlos. Kahit itaga mo pa sa bato, hinding-hindi ako iibig sa kanya. Baka alapinan niya lang ako pag nagkataon, sagot ni Oni, sabay pikit ng mata, tila ba ini-enjoy ang sandaling pahinga. Ganun ba? Di pastahan tayo, pare. Tingnan natin kung hanggang saan ang tatag mo, sagot ni Carlos na may ngiting puno ng hamon. Natatawa ngunit puno ng kumpiyansang sagot ni Oni na tila ba'y sigurado siyang hindi siya mahuhulog sa anak ng kanyang amo. Siguraduhin mo, bro, ha? Dahil baka mapahiya ka. Tugon naman ni Ray habang patawa-tawa ito. Hindi na lamang sumagot si Oni, sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog nang hindi na nagawang kumain ng hapunan. Kinabukasan, maagang bumangon si Sofia.
Kailangan niyang makarating agad sa opisina dahil maraming papeles ang kailangang pirmahan. Siya na ngayon ang namamahala sa kanilang negosyo ng beauty products, isang negosyo na sinimulan ng kanyang ina dahil sa hilig nito sa mga pampaganda. Mula nang makagraduate si Sofia, buong tiwala itong ipinasa sa kanya ng kanyang ina. At masaya naman siya, dahil mahilig din siya sa mga beauty products. Habang nagmamadaling lumabas ng bahay, inakala niyang naroon na si Ethan, ngunit laking dismaya niya nang hindi niya ito makita. Sakto namang dumating ang kanyang daddy na papasakay na sa kotse nito. "Dad, where's Ethan? It's late na," tanong niya, halatang naiinis. Nagpasabi, nakakabangon niya lang daw. Masama daw kasi ang pakiramdam niya nung paggising niya, sagot ng kanyang ama. "What? Oh my God, ito na nga ba ang inaasahan ko? Imbes na makaalis ako ng maaga dahil marami akong kailangang gawin sa opisina, hindi ko magawa dahil sa lalaking batugan na yon. Kung kailan kailangan ko, saka pa siya magtatamad-tamaran. Relax, you're the boss, remember. Wala namang sisita sa'yo sa office dahil ikaw ang may-ari nun," paalala ng kanyang ama sa mahinahong tono. "Baka naman papunta na dito si Ethan," sagot ni Sofia sabay buntong hininga, pilit na kinakalma ang sarili. "Look, Dad, in 5 minutes na wala pa siya dito. Aalis na ako ng mag-isa at hindi mo ako mapipigilan." Naiiling na lamang si Don Gabriel dahil sa pagiging mainitan ng ulo ng kanyang anak. "Nandyan na siya, anak. Bueno, mauna na ako, ha? Bye, Dad," mabilis na sagot ni Sofia sabay lingon sa paparating na si Ethan. "What time is it, Ethan?" tanong niya, puno ng inis. "Pasensya na po, Senador Orita. Medyo masama po kasi ang pakiramdam ko paggising ko kanina. Medyo nahihilo po ako. Nagutom po kasi ako dahil hindi ako nakakain ng hapunan kagabi. Nakatulog po kasi ako ng maaga," paliwanag ni Ethan, halatang nahihiya. "I don't care, at hindi ko tinatanong kung ano man ang nangyari sa'yo dahil wala akong pakialam. Sagutin mo ang tanong ko," madiin na sagot ni Sofia. "I'm sorry, Senador Orita. Mag-alas 8 na po," sagot ni Ethan, yumuko pa. "See, it's alas 8 and you know what? Nasayang ang oras ko dahil sa pagiging late mo. Hindi na to mauulit, Ethan. Aba, dapat lang. Dahil sa susunod, mawawalan ka ng trabaho at sasabihin ko kay daddy na tanggalin ka na't palayasin dito," mariing wika ni Sofia, sabay sakay sa kotse, ngunit lalo pang nainis nang mapansing hindi pa rin sumasakay si Ethan. "Ano pang hinihintay mo, Ethan? Pasko," pasiga niyang tanong. "I'm sorry, Senador Orita," sagot ni Ethan habang mabilis na sumakay. "Sorry. Puro ka sorry," galit na tugon ni Sofia habang sinisimulan na ang pagmamaneho. Hindi na sumagot pa si Ethan at nag-focus na lamang sa pagmamaneho. Nang makarating sa building na pagmamay-ari ng pamilya ni Sofia ay kaagad siyang bumaba upang alalayan ang dalaga sa pagbaba. Kaagad niyang kinuha ang bag nito at tahimik na sumunod sa dalaga hanggang sa makarating sila sa opisina nito. Kaagad niyang binuksan ang opisina nito at kinggulat niya nang may umaray sa loob. "Ouch! My God, Natha! What are you doing here? Are you okay?" Nag-aalala namang tanong ni Sofia nang makita si Natha habang sapa nito ang nguso na tinamaan ng pinto. "I'm okay, Sofia. Sino bang mulang hiyang yan na hindi man lang marunong magdahan-dahan?" Tila galit na saad ni Natha. Si Natha ay presidente ng kumpanya, anak ito ng kasosyo ng mommy niya sa negosyong hawak ni Sofia. Matagal na rin itong nanliligaw sa kanya ngunit wala pa siyang balak na sagutin ito. Hindi niya alam kung bakit gwapo naman si Natha at lahat na yata ng hinahanap ng isang babae ay nasa kanya na hindi nga lang ito ganun kay Aman dahil halos karampot lang naman ang shares ng kanilang pamilya sa kumpanya ni Sofia and the rest ay pagmamay-ari na ng pamilya ni Sofia. "Okay, don't mind him. He's just my bodyguard." "Bodyguard? Akala ko ba ayaw mo ng may bodyguard?" "Yeah. But alam mo naman si daddy naging nerbiyuso nung matapos ng malagay sa panganib ang buhay niya kaya yon kahit ayoko ay wala na akong nagawa dad kapag sinabi dapat sundin kaya hayaan mo na don't mind him na lang. Bakit kasi hindi mo na lang ako sagutin kaya naman kitang ipagtanggol kahit na kanino. I love you and you know that, lahat gagawin ko para sa'yo, Sofia." Hindi maintindihan ni Ethan kung bakit parang hindi niya gusto ang ginagawa ng binata at naghanap siya ng paraan kung paano niya madi-distract ito sa pagbabanat kay Sofia. "I love you so much, Sofia,"
At handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Muling saad ni Natha at nagtangka itong halikan sa labi si Sofia nang biglang sumingit si Ethan. Senador Orita, saan ko po ilalagay ang bag mo? Sa ginawa niya ay hindi natuloy ang pagtangkang paghalik ni Natha kay Sofia. Tila natauhan naman si Sofia kaya lumapit siya kay Ethan para kunin ang kanyang bag. Nadismaya naman si Natha dahil sa nangyari kaya tiningnan niya ng masama si Ethan ngunit nginitian lamang siya nito. Akin na yan. Bumaba ka na at bumalik ka na sa kotse. Pwede ka ring umalis muna kung gusto mo. Sunduin mo na lang ako mamayang hapon. Saad naman ni Sofia sa kanya kinuha ang bag na hawak ni Ethan. Opo, Senador Orita, sagot naman ni Ethan saka ito dahan-daang naglakad palabas ng opisina ni Sofia ngunit kitang-kita niya sa salamin ng pinto na lumapit ulit si Natha sa dalaga at muling hinawakan ng mga kamay at nakita niya rin na muling hahalikan nito si Sofia. Kaya naman naging malikot ang kanyang paningin sa paligid at sakto na may nakita siyang isang empleyado na may bitbit ng kape mabilis niya itong kinuha dahil may naisip siyang plano. Nakangiti niyang saad sa empleyado nang basta niya na lamang kinuha ang kape. Sa halip naman na magalit ang babaeng empleyada ay ngumiti pa ito at nagpakyut kay Ethan. It's okay, baka gusto mo pa ulit ipagtitimpla kita, Mr. Pogi, pabebeng saad ng empleyada. Ginantihan din ito ng ngiti ni Ethan na lalong ikinakilig ng babae. Salamat, Ani-Oni, saka nagmamadaling lumakad papasok sa opisina ni Sofia. Senyorita, baka gusto mo ng kape. Agad na saad ni Ethan nang makapasok sa opisina ni Sofia kaya naman gulat na gulat at inis na inis si Natha sa pagbabalik ni Ethan dahil muling naunsyami ang plano niyang paghalik kay Sofia. Kaya naman hinarap niya si Ethan at tangkang susuntukin nito ang binata na agad namang nailigan ni Ethan dahil naman sa pag-ilag ni Ethan ay naibuhos niya ang bitbit niyang kape kay Natha na lalong ikinagulat nito. What the hell? Galit na saad ni Natha sa kuling tinangkang suntukin si Ethan na agad namang nailigan ng binata. Ano ba tumigil na nga kayo? Sigaw na awat ni Sofia. Siya, Senador Orita. Anong ako? Gago ka pala Inis ring sagot ni Natha at muling binigwasan ng suntok si Ethan ngunit muli ay nailigan yon ng binata. Ano ba? Muling sigaw ni Sofia. Senyorita hindi ako muling saad naman ni Ethan habang umiilag sa suntok ni Natha. Titigil ba kayong dalawa o hindi? Galit na galit ng saad ni Sofia ngunit hindi nagpapaawat si Natha at patuloy sa pagsubok na matamaan si Ethan ng kanyang suntok kaya hinayla na siya ni Sofia sakalang siya natigil. Kilalanin mo ang binabangga mo preha. Ano hindi ba talaga kami titigil siya bastos? Ano ba Natha pwede ba lumabas ka muna ng opisina ko? What? Bakit ako? Hindi makapaniwalang saad ni Natha. I said get out Natha. Sigaw ni Sofia. Hindi na sumagot pa si Natha at wala na siyang nagawa kundi lumabas ng office pero bago pa siya lumabas ay tiningnan niya na muna ng masama si Ethan. Hindi pa tayo tapos. Tila nagbabantang saad nito bago ito tuluyang lumabas. Nang makalabas sa opisina si Natha ay galit na binalingan ni Sofia si Ethan. Wala ka na ba talagang magagawang tino sa araw na to, Ethan? Hindi mo ba kilala ang lalaking binabastos mo? Presidente yon ng kumpanya. Ganyan ba talaga kabastos ang ugali mo? I'm sorry, Senador Orita, pero nakita nyo naman siguro na siya ang nagsimula at hindi ako. Nagmagandang loob lang naman po ako na dalhan ka ng kape dahil naisip ko na baka hindi ka pa nag-aalmusal, mali po ba yun? Pangangatwiran naman ni Ethan. Kahit siya o ikaw ang nagkamali ang punto ko ay huwag kang makikialam sa buhay ko. Nag-almusal man ako o hindi ko kailangan ng pag-aalala mo dahil wala kang pakialam sa buhay ko. You are just my bodyguard at binabayaran kita sa pagtatrabaho mo sa akin at wala kang pakialam na pahimusukan ng buhay ko na iintindihan mo. Galit na saad ni Sofia. Nasaktan si Ethan sa mga masasakit na salita na sinabi nito hindi niya alam kung bakit ba siya nasasaktan basta ang alam niya ay tago sa puso ang sakit ng lahat ng sinabi nito. I'm sorry, Senador Orita. Hindi na po mauulit talagang hindi na kahit kailan ay hindi na mauulit pa ang lahat because you're fired po. Huwag naman po Senador Orita kailangan ko ang trabahong dahil pinapagamot ko ang kapatid kong may hepa maawa naman po kayo sa akin. I don't care. Tandaan mo na ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa pag-uwi ko sa bahay dahil sinisiguro ko sa'yo na kahit si Daddy walang magagawa kapag sinabi kong palayasin ka niya. Mas mahal nyo naman yata ako kesa sa'yo.
Sobra naman po kayo Senador Orita, matagal na po akong nagseserbisyo sa daddy nyo at ngayon lang po ako nagkamali. Kung nagkamali man po ako, hindi naman po siguro makatarungan kung tatanggalin nyo agad ako sa trabaho ng ganun-ganun lang. Bakit mas marunong ka pa sa akin ha, basta ayaw na kitang makita period. Now you can leave and don't worry, papasok pa rin sa account mo ang huli mong sweldo at para sa kapatid mo dadagdagan ko ng konti ang ipapasa ko sa'yo dahil ayokong makonsensya at ayokong ako ang sisihin mo sa oras na may mangyaring masama sa kapatid mo. Malitang saad ni Sofia. Kung hindi lang siguro babae si Sofia ay nasuntok na ito ni Ethan dahil sa galit na nararamdaman niya dito. Matagal niya itong tinitigan bago siya tuluyang umalis sa opisina nito. Dumiretso sa kanilang bahay si Ethan at napansin ng kanyang kapatid na si Luna ang lungkot ng Kuya Ethan niya. Kuya, ayos ka lang po ba? Oo naman. Mabuti naman po kung ganun. Bakit po pala umuwi kayo Martes pa lang po ba? Nagtatakang tanong ni Luna tuwing Sabado lang kasi kung umuwi si Ethan para dalawin siya, silang dalawa na lamang ang magkasama dahil patay na ang kanilang mga magulang nitong huling taon lamang nila nalaman na may cancer sa dugo si Luna matapos itong ipasuri ni Ethan sa doktor nang minsang patayin nito. Hindi matanggap ni Ethan na magkaroon ng sakit si Luna dahil sa murang edad nito, 7 taong gulang pa lang kasi ang kanyang kapatid, pero nakikipaglaban na sa isang malubhang sakit mula nang mamatay ang kanilang mga magulang. Ay si Ethan na ang sumalo sa lahat ng responsibilidad ng mga ito para kay Luna. Halos maliit lang ang sinasahod niya sa pagiging sundalo kaya naman inalukin siya ni Senator Valdemar ng trabaho at mas mataas na sahod ay nag-AWOL siya sa serbisyo dahil hindi rin siya pinayagang mag-resign at nagtrabaho sa senator para mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang kapatid at may pagamot. Ngunit dahil tinanggal na siya ni Sofia ay hindi niya na alam kung saan magsisimula. Masama kasi ang pakiramdam ni Kuya kaya humingi muna ako ng bakasyon kaya makakasama mo ako sa matagal-tagal at makakapagpahinga naman si Aling Inday na magbabantay sa'yo. Ba gusto mo yun? Saad naman ni Ethan habang nakangiti. Hindi kasi siya pwedeng magpakita ng kahinaan sa kapatid. Oo naman po Kuya, gustong gusto ko po yun, na-miss na nga po kita. Magbihis ka, mamasyal at magsasaya tayo ngayon maghapon talaga po. Yehey! Masayang saad naman ni Luna. Tinulungan ni Ethan na makapagbihis ang kanyang kapatid pagkatapos ay umalis na sila para pumunta sa Manila Zoo. Masang masaya si Ethan na makitang masaya ang kanyang nag-iisang kapatid, ngunit sa kabila ng saya na yon ay naroon ang takot at pangamba sa kung anong maaaring mangyari sa kanila. Ngayong wala na siyang trabaho, hindi na siya pwedeng bumalik sa pagiging sundalo dahil sa pag-aawol niya noon dahil mas pinili niyang magtrabaho sa ama ni Sofia. Nang matapos silang mamasyal sa zoo ay dinala naman ni Oni ang kanyang kapatid sa isang mamahaling restaurant. Medyo may naipon naman kasi siya kaya gusto niyang ibigay lahat ng makakapagpasaya sa kanyang kapatid. Nag-order siya ng masasarap na pagkain na alam niyang ikakasaya ng kanyang kapatid. Minsan lang kasi ito makakain ng masarap dahil sa hirap ng kanilang buhay. Ang sahod niya kasi ay nakalaan lamang sa pagpapagamot nito. Kuya, ang sisarap ng pagkain dito. Ano? Siguro mahal po to. Huwag mong isipin kung mahal ba to o hindi. Basta magpakabusog ka at lasapin mo ang pagkain dahil yan ang regalo ko sa'yo dahil sa pagiging good girl mo habang wala si Kuya sa bahay. Thank you po, Kuya. Love na love po talaga kita. Masaya namang sagot ni Luna sa kanyang Kuya Oni. Lingid naman sa kaalaman nila ay may isang taong nakamasid sa kanila mula sa malayo. Si Sofia, mababakas sa mukha niya ang awa sa batang kasama ni Oni. Napakapayat nito at kitang-kita ang pagkaputla ng buong katawan nito. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Ethan na kapatid niya ito, parang nakadama siya ng konsensya nang makita niya ang itsura ng bata na marahil ay kapatid nito. Nakita ni Sofia na tumayo si Oni at iniwan ang batang babae mag-isa. Nakita niya itong papunta sa CR. Ewan niya ba kung bakit parang may sariling isip ang kanyang paa at mabilis siyang lumapit sa bata. Hi, ako si Sofia. Ikaw, anong pangalan mo? Nakangiting tanong niya sa bata. Hello po, ako po si Luna. Ang ganda niyo naman po, Ate Sofia, sa kamukhang mabait din po kayo. Masaya namang saad ng batang si Luna. Nako, salamat. Ikaw din naman ang ganda-ganda mo rin kaya nga ako lumapit sa'yo Sino nga pala ang kasama mo kanina? Si Kuya Oni ko po yun. Parang bagay nga po kayo ng kuya ko kasi gwapo po siya at maganda rin po kayo. Alam niyo po, mabait po yun at mahal na mahal po ako nun. Ganun ba? Sige Luna ha, alis na muna ako dahil baka hinahanap na kasi ako ng kasama ko. Nice to meet you. Sana makita pa tayo. Nakangiting ani Sofia nang makita niyang paparating na si Oni.
Ay sayang naman po, ipapakilala ko pa naman po sana kayo kay kuya. Pero sige po, bye-bye, ate ganda. Tila nadismaya namang saad ni Luna. Next time na lang ah, sige na, bye baby ganda. Nakangiti namang sagot ni Sofia saka nagmamadaling umalis. Nang makalayo ay muli niyang tiningnan ang bata at tila ba may kurot sa kanyang puso nang parang nagilty siya sa ginawa niyang pagpapatalas kay Oni sa trabaho nang wala namang sapat na dahilan. Kuya, may nakilala akong isang napakagandang babae. Alam mo ang bait po niya saka sinabihan niya po ako ng maganda. Masayang kwento ni Luna kay Ethan. Sayang nga po kasi hindi mo siya naabutan. Talaga, hayaan mo pag nagkita ulit kayo, sisiguraduhin ko na kasama mo ako. Sana nga po, kuya, kasi po gusto ko po siyang maging ate. Ang ganda-ganda po kasi niya Nako, ang bata-bata mo pa, marunong ka na niyan. Bilisan mo na nga ang kumain dyan para makauwi na tayo. Basta kuya, siya ang gusto kong maging ate. Nako, oo na, oo na. Tapusin mo na nga lang yang kinakain mo. Talaga po, liligawan mo po si ate ganda ah. Yehey, may maganda na akong ate. Tuwang-tuwang saad ni Luna at pumapalakpak pa sa sobrang saya. Naiiling na lamang habang natatawa si Ethan dahil sa kakulaitan ng kanyang kapatid. Matapos kumain ay umuwi na si Oni. Hindi pa man nakakarating sa bahay ay nakatulog na si Luna kaya kinarga niya na lamang ito hanggang sa makarating sa kanilang bahay. Noong una ay ayos lamang ang lahat para sa kanilang magkakapatid, ngunit makalipas ang halos isang taon ay unti-unting nauubos ang ipon ni Oni kahit na nga may trabaho na siya bilang security guard sa isang maliit na kumpanya. Habang tumatagal kasi ay lumalala ang sakit ng kanyang kapatid at mas lumalaki ang gastos nito sa pagpapagamot. Minsan nga ay nawawalan na siya ng pag-asa na gagaling pa ito dahil parang mas lumalala pa ang kondisyon nito. Labas-masok na rin ito sa ospital dahil masyado nang nanghihina ang katawan nito. O Luna, bakit may mga prutas dito? Saan galing to? Nagtatakang tanong ni Oni nang minsang datnan niya na maraming prutas sa mesa sa tabi ng kama ni Luna, nadala niya ulit kasi ito sa ospital dahil bigla na lamang itong hinimitay. Si kuya galing po dito si ate ganda, dala niya po yan lahat at may binigay pa po siyang sobra. Ibigay ko daw po sa'yo para daw makatulong sa pagbabayad dito sa ospital. Ani Luna sabay abot ng sober sa kanyang kuya Oni. Ha, sino ba yang ate mo na yan? Basta po si ate ganda ang tawag ko sa kanya. Nakalimutan ko na po kasi ang pangalan niya Lalo lamang nagulat si Oni nang makita ang isang ang PHB na laman ng sobrang malaking tulong na din yun na bayarin ng ospital at pambili ng gamot ng kapatid niya. Kung sino man ang estranghera na tumutulong sa kanilang magkapatid ay lubos niyang ipinagpapasalamat sa taong iyon, marahil ay bigay ng Diyos ang taong iyon upang tumulong sa kanila. Halos araw-araw kapag bumabalik siya sa ospital para dalawin si Luna ay palaging may mga sariwang prutas at masarap na pagkain siyang nadadatnan at isang linggo ay may inaabot na pera sa kanya si Luna kaya naman kahit papaano ay gaman ang kanyang mabigat na pasanin at problema. Diyos ko, kung sino man ang estranghera na nagbibigay ng tulong sa aming magkapatid, sana po pagpalain niyo po siya at sana po tuluyan ng gumaling ang aking kapatid. Ani Oni sa kanyang dasal habang nasa chapel sa ospital. Nagpapalabas na siya ay parang may nakita siyang isang babae na parabang pamilyar sa kanya galing yun sa kwarto ng kanyang kapatid kaya naman nagmamadali siyang pumasok sa kwarto upang siguraduhin na nandoon galing ang babae hindi nga siya nagkamali dahil muli ay may mga prutas at pagkain na naman sa lamesa at isang sober na puno ng pera. Baka nagkakamali lang ako napaka-imposible naman na si Sorita yun napakasama naman ng ugali noun at malayo sa babaeng kaibigan ni Luna. Bulong na lang ni Oni nang maisip na malayo ang ugali ni Sofia sa babaeng tumutulong sa kanila bukod kasi sa pera prutas at pagkain ay nagdodonate din palagi ng dugo ang estrangherang dalaga kay Luna kaya nga gustong-gusto niya sana itong makilala ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya ito naabutan. Lumipas ang ilang buwan ay parang isang himala ang nangyari dahil gumaling na si Luna at tuluyan nang nawala ang sakit nito ayon sa doktor malaking tulong daw ang pagbibigay ng kumpletong gamot at hindi din daw nawawalan ng donor ng dugo si Luna kaya tuluyan na itong gumaling kaya naman nakauwi na sila at sa bahay na tuluyang nagpapagaling ang kanyang kapatid kaya naman laking pasasalamat ni Oni sa Diyos at sa babaeng tumulong sa kanila at isang plano ang nabuo sa isip niya ang hanapin ng babaeng hulog ng langit na iyon hanggang sa pagtulog ay ang estrangherang babae ang laman ng panaginip ni Oni ngunit hindi siya makapaniwala kung bakit sa tuwing humaharap ang babae ay si Sofia ang nakikita niya. Kinabukasan ay nagising si Oni sa tunog ng kanyang cellphone.
Nagulat pa siya nang makitang si Senator Baldemor ang tumatawag kaya naman agad niya itong sinagot. Hello, Senator. Hello, Ethan. Pwede ka bang pumunta dito? May pag-uusapan tayo. Po, pero tinanggal na po ako ni Señorita sa trabaho at ayaw niya daw po ako makita dyan sa Mansion kahit kailan. Yeah, I know. But I need you. Kanidnap ang anak ko ng mag-iisang linggo na at ikaw lang makakatulong sa akin. Tulungan mo akong iligtas ang anak ko, Oni. Nasa panganib ang anak ko, parang awa mo na. Tila naiiyak na pakiusap ng Senator kay Ethan habang kausap ito sa telepono. I'm sorry, Senator, pero iba na lang pong utusan nyo. Pero wala nang makakatulong sa akin. Sa'yo lang ako nagtitiwala at hanga ako sa galing mo sa pakikipaglaban. Alam kong kayang-kaya mong iligtas ang anak ko mula sa mga kidnapper na yon. Muling pagmamakaawa pa ni Senator Baldemor kay Oni. I'm sorry, Senator. Malaki po ang paggalang ko sa inyo, pero ayoko na pong pumasok ulit sa buhay nyo dahil sa ginawang panghahamak sa akin ang anak nyo. Ani Oni saka pinatay ang tawag. Laking dismaya naman ng senador nang tanggihan ni Oni ang paghingi ng tulong dito. Hindi niya naman ito masisisi dahil alam niyang mali ang ginawa ni Sofia dito noon kaya naman nawawalan na siya ng pag-asa na mailigtas niya pa ng buhay ang kanyang anak. Samantalang habang kamakahol sina Oni at Luna ay masaya naman silang nagkukwentuhan. Namimiss ko na si Ate Ganda, kuya. Mag-iisang linggo ko na rin siyang hindi nakikita. Biglang lungkot na saad ni Luna nang maalala si Sofia na madalas na dumadalaw sa kanya sa ospital. Ano ba kasing pangalan ng Ate Ganda mong yan? Tanong ni Ethan dahil naaawa siya sa kapatid niya na makita ang lungkot sa mga mata nito. Saglit namang natahimik si Luna na tila ba'y pilit na inaalala. Basta sabi niya Bea a Amy hindi ema ni Luna na pilit na inaalala ang pangalan ng Ate Ganda niya. Alalahanin mong mabuti dahil pag nagawa mo yun pwede ko na siyang hanapin. Saad naman ni Oni kaya naman pilit na inaalala ni Luna ang pangalan ng ate niya. Alam ko na kuya. Si Ate Sofia. Tama, si Ate Sofia daw po siya. Pasiga na saad ni Luna at masayang-masaya ito na naalala niya na sa wakas ang pangalan ng Ate Ganda niya. Ano Sofia? Maganda ba siya? Maputi, matangkad. Sunod-sunod na tanong ni Oni. Lahat yun ay naglalarawan kay Sofia. Opo kuya. Ang galing niyo po nahulaan niyo lahat ng katangian ni Ate Ganda. My goodness. Ani Oni saka napasapo sa ulo at sinabunutan ng sariling buhok. Bakit kuya? Kilala niyo po ba si Ate Ganda ko? Tilang nagtatakang saad ni Luna nang makita ang reaksyon ng Kuya Onya. Kilalang kilala ko siya ni kilalang kilala talaga po. Alam niyo po kung saan siya nakatira. Oo naman, alam na alam ko. Hindi niya man lang nalaman na ngayon na kailangan siya ng dalaga ay pinagkaaitan niya ito ng tulong gayong lahat ng tulong at kabutihang loob ay ibinigay sa kanila lalo na kay Luna. Kaya naman ilang beses siyang napahinga ng malalim dahil sa isipang iyon. Puntahan natin siya, kuya. Miss na miss ko na po si Ate Ganda eh. Gusto ko na po siyang makita. Sige, pupuntahan natin siya. Pero ngayon, iiwan muna kita ulit kay Aling Inday dahil may gagawin lang muna si kuya na mahalaga. Babalikan kita kaagad at dadalhin kita kay Sofia. Promise, kuya ha. Sige po, magpapakabait po ako habang wala ka po. Bye po. Kuya, ingat ka po Matapos ihabilin ni Ethan si Luna kay Aling Inday ay mabilis siyang pumunta sa mansyon upang alamin kung ano ang nangyari kay Sofia. Ethan, thanks God you're here. Alam kong hindi mo ako matitiis. Alam ko na, humihingi ako ng tawad dahil sa ginawa ng aking anak sa'yo noon. Sana hindi yun maging dahil para hindi mo ako tulungang iligtas ang anak ko, masayang saad ng senador nang dumating si Ethan sa mansyon. Senador, kalimutan mo na po yun. Ano man ang nagawa ni Señorita dati, sobra pa po ang binayad niya dahil sa kanya ay nakaligtas ang aking kapatid mula sa sakit na cancer at ngayon ay tuluyan ng gumaling dahil sa tulong niya. Tila nagulat naman si senador sa sinabi ni Ethan. Anong ibig mong sabihin? Nung una, hindi ko alam na siya ang babaeng estranghera na nagbibigay ng tulong sa kapatid ko. Ayon sa kapatid ko nagkakilala sila ni Sorita nung minsan kumain kami sa restaurant. Wala ako noon kaya hindi ko alam ang Ate Ganda na tinutukoy ng kapatid ko hanggang sa ma-hospital siya dahil lumala ang sakit niya. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pera pero tuwing linggo ay binibigyan niya ako ng sobra ang kapatid ko napo ng pera. Hindi ko alam kung sino ang nagbibigay noon dahil nakalimutan ni Luna ang pangalan ng Ate Ganda niya. Kanino ko lang nalaman na si pala ang Ate Ganda niya
kanya dahil ngayon lang din niya naalala ang pangalan nito. Kaya sobrang malaki ang utang na loob ko kay Sofia Senator dahil iniligtas niya ang buhay ng kapatid ko kaya handa po akong sumugal, handa po akong isugal ang buhay ko mailigtas lamang ang buhay ni Sorita. Kwento ni Ethan habang maluha-luha ang senador sa kwento ni Ethan. Salamat pala kung ganun, sad naman kasi talagang mabuti ang kalooban ng anak ko. Nagkataon lang na ayaw niya talaga ng mga bodyguard kaya ako nagmagkamali. Bueno, handa ka na ba, Ani? Handang-handa na po, Senator. Sagot ni Ethan na buo ang loob sa pagliligtas sa babaeng pinagkakautangan niya ng buhay ng kanyang kapatid. Si Natha ang mastermind ng kidnap for ransom ni Sofia. Humihingi siya ng PHP 50 million kapalit ng aking anak pero alam kong manganganib pa rin ang buhay ni Sofia kaya ikaw ang gusto kong magligtas sa kanya dahil alam kong magaling ka sa kasong ganito dahil sa background mo bilang isang magaling na sundalo sa iyo ko pinapaubaya ang buhay ni Sofia. Ani, iuwi mo sana ang anak ko ng buhay. Makakaasa po kayo, Senator. Ibabalik ko po sa inyo ng buong buo at ni walang gallows ang ni Ethan at binigay lahat ni Senator Valdemar ang impormasyon kay Ethan pati ang 50 million na ransom na hinihingi nito. Lakas loob na pinuntahan ni Ethan ang lugar na tinutukoy ng senador, isang abandonadong gusali sa pinakasulok na lugar sa Maynila. Tahimik ang lugar na yon dahil pumasok si Ethan kaya marahan niyang pinasok ang lugar habang nakahanda sa maaaring mangyari. Hoy, hambog na bodyguard, ang lakas naman talaga ng loob mong pumasok sa teritoryo ko. Ano, sigaw na saad ni Natha na nasa dulong bahagi ng pasilyo ng building na yon. Natha, pakawalan mo si Sofia at narito na ang perang hinihingi mo. Matapang namang sagot ni Ethan ngunit tumawa lamang si Natha sa sinabi nito. Isa kang handgal, Ani, sinong may sabing makakalabas pa kayo ng buhay sa lugar na to? Tumatawang saad ni Natha at sinenyasan ng tauhan na lapitan si Ethan at kunin ang attached case na dala nito. Ngunit naging maagap si Ethan at mabilis na pinaputukan ng lalaki na palapit sa kanya at mabilis din siyang nakapagtago sa isang kwarto. Nakipagbarilan siya sa mga tauhan ni Natha at isa-isa niyang napapatumba ang mga ito hanggang sa si Natha na lang ang natira. Hambog ka talaga, kahit kailan, Oni, lumabas ka dyan at tingnan natin ang tapang mo, sigaw na saad ni Natha ngunit hindi lumabas si Ethan at lihim na sinilip si Natha at nakita niyang hawak nito si Sofia. Isa kang duwag, Natha, nagtatago ka pa sa palad ng isang babae. Kung matapang ka talaga, bitawan mo si Senorita at tayo magharap pa, siga na manghamon dito ni Ethan. Masyado ka matapang, Oni, lumabas ka dyan, Oni, huwag kang lalabas, papatayin ka lang din naman, ang ahas na. Sigaw naman ni Sofia. Tumigil ka, Sofia, galit na saway ni Natha habang hawak ni Sofia. Lumabas ka dyan, Ani, bahala ka, baka mangati ang kamay ko at makalabit ko ang gatilyo. Sayang naman ang kagandahan ng babaeng ito. Huwag, Ani, umalis ka na, pabayaan mo na ako, umalis ka na please. Ayokong may mangyaring masama sa'yo dahil kawawa naman ang kapatid mo kapag may mangyaring masama sa'yo. Tumahimik ka, galit na sambit ni Natha. Ngunit lingid sa kaalaman ni Natha ay nakaikot na pala si Ethan at nasa likuran na niya ito at mabilis na napalo siya sa batok at kaagad naman siyang nawalan ng malay. Halos bumagsak naman si Sofia nang mabitawan siya ni Natha. Masyado kasing mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya kaya halos hindi na siya makahinga ng maayos. Ayos ka lang po ba, Senorita? Nag-aalalang saad ni Ethan. Kaagad na nilapitan si Sofia at ay nalalayang makatayo. Ayos lang ako, maraming salamat, Ani, walang anuman, Sorita, responsibilidad ko po ang iligtas ka. Anong ibig mong sabihin? Saka bakit ka narito? Paano mo nalaman na nandito ako? Narito ako para ibalik ang kabutihang loob na ginawa mo sa aking kapatid. Pasensya ka na, ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ang tinatawag na ate ganda ni Luna. Nakalimutan niya daw kasi ang pangalan mo at ngayon niya lang naalala. Tinawagan ako ng daddy mo para humingi ng tulong na iligtas ka. Tumanggi ako dahil masama pa rin ang loob ko dahil sa ginawa mo, pero masabi ni Luna na ikaw pala ang ating ganda niya ay kaagad akong pumunta sa mansion upang kausapin ang daddy mo at nga ako na ibabalik ka ng ligtas sa daddy mo. Napaluhan na lamang si Sofia dahil sa narinig. Nakita kasi kita noon nakasama ang kapatid mo. Naawa ako sa itsura niya at hindi ko mapigil ang lapitan siya at kausap habang wala ka at nang malaman ko na naospital siya dahil lumalala na ang sakit niya kaya tinanong ko ang doktor niya kung anong possibility na makaligtas siya. Sabi nito ay malaki ang posibilidad na mailigtas siya kapag nakumpleto sa gamot at regular ang pagsali ng dugo. Nagkataon na magta-type kami kaya nag-volunteer na ako na mag-donate ng dugo sa kanya at regular na bigyan ng pera para gamitin sa pagpapagamot niya kaya nga isang
napakalaking utang na loob ang ginawa Senyorita at alam ko na hindi pa sapat ang lahat ng ginawa ko para makaganti sa kabutihan mo. Hindi naman ako humihingi ng kapalit Oni, makita ko lang na magaling na si Luna ay masaya na ako at saka pasensya ka na palagi din kasi akong tinatanong ni Nenen ng pangalan ko pero patuloy kong sinasabi na ganda na lang itawag niya sa akin. Ayoko kasing malaman mo na ako ang tumutulong sa inyo dahil naisip ko na baka magalit ka at hindi mo tanggapin basta para sa kapatid ko ay handa akong tanggapin ang lahat, handa akong lunukin ang pride ko kung ikakaligaya tidi kita. Napakaswerte naman ng kapatid mo dahil may napakabait siyang kuya na kagaya mo. Hanga ako sa iyo. Anin ako, salamat po Sorita, pero responsibilidad ko po yun bilang isang kuya. Asus pa, humble ka pa tayo na nga, baka magising pa ang mga kidnappers na yan. Oo nga pala, nakalimutan ko na. Tuloy natatawa namang sagot ni Oni. Nakangiti silang lumabas ng abandonadong gusali na iyon habang paparating naman ng mga pulis. Iniwan na nila ang mga pulis sa paghuli sa grupo ni Natha at nakahanda na ang mga patong-patong na kaso kay Natha dahil hindi lang kidnapang kundi pagnanakaw din dahil marami pala itong nanakaw na pera sa kumpanya ni Sofia. Inuwi ni Ethan si Sofia sa mansyon ng ligtas at wala ni isang gallows kagaya ng ipinangako niya kay Senator Valdemar. Sofia anak, I'm glad you're safe. Masayang saad ng senator. Saka nagmamadali ding lumabas ang mommy ni Sofia at kaagad ding yamakap ng mahigpit sa dalaga. Anak ko, masyado ako nag-alala sa'yo. Hindi ka ba nasaktan anak? Wala bang masakit sa'yo? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? No mommy, I'm okay. Thank you Ani sa pagligtas sa anak ko dahil dyan may reward ka sa akin. Ibibigay ko sa'yo ang isang maliit na kumpanya na binubuksan ko pa lamang. Ikaw na ang baalang magpalago roon at sana ingatan mo at palaguin mo yun ang motor shop. Masaya namang saad ni Senator Valdemar kay Ani. Naku, huwag na po Senator, hindi naman po ako humihingi ng anumang kapalit dahil ang ginawa ko po ay pagtanaw ng utang na loob dahil sa pagtulong ni Senyorita sa aking kapatid kaya hindi ko po matatanggap ang anumang ibabayad mo Senator. Mariing pagtanggi naman ni Ethan sa nabinibigay ng senador. Humanga si Sofia sa pagtanggi ni Ethan sa alok ng kanyang ama. Iyon ay nangangahulugan lamang na may mabuting puso at kalooban ng binata dahil doon ay may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang dibdib na hindi niya maunawaan basta masarap sa pakiramdam. Hindi naman tabayad Oni ito ang pagtanaw ko lang din ang utang na loob sa pagligtas mo sa buhay ng aking anak. Maraming salamat po, Senator, pero hindi ko po talaga matatanggap yan. Masaya po ako na nailigtas ko ang anak ninyo at naiuwi ko po siya ng buong buo at ligtas kagaya ng ipinangako ko sa inyo. Mauna na po ako, nakangiting sagot ni Ethan saka naglakad palabas ng mansyon. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakalabas ay tumigil siya at muling lumapit sa pamilya Voldemort. Bakit ka bumalik Ani? Tatanggapin mo ba ang offer na pasasalamat ko sa iyo? Nakangiting tanong ni Senator. Hindi po Senator, pero may isa lang po sana akong kahilingan kay Senyorita. Ano yun Ani? Senyorita, pwede ka po bang madalaw ni Luna? Paminsan-minsan nami-miss ka raw po niya kasi. Napangiti si Sofia pati ang kanyang mommy at daddy sa maliit na bagay na hinihiling ni Ethan. Ayun lang ba? Oo naman, kahit anong oras ay pwede mo siyang dalhin dito. Pwede ring ako na lang ang dumalaw sa kanya. Nami-miss ko na nga rin siya. Nakangiting sagot naman ni Sofia sa hiling ni Ethan. Napakabuti ating tao mo talaga Oni. Hindi ako nagkakamali ng pagkakilala sa iyo. Salamat po Senator. Dad, pwede po ba akong mag-request? Ano yun anak? Pwede po bang i-hire mo si Ani as my bodyguard? Natatakot po kasi ako na baka maulit pa ang nangyari Ani Sofia na ikinagulat ng lahat lalong-lalo na ni Oni. Oo naman iyan, narinig mo ba Ani? Pwede bang kunin ulit kita bilang bodyguard ng anak ko? Nakangiting tanong ni Senator kay nabigla si Oni ngunit napaisip siya na kailangan niya ng trabahong iyon dahil malaki kung magpasahod ang pamilyang Valdemar kaya nakabuo siya ng isang desisyon para sa kanyang kapatid. Sa kabaka naman ay hindi siya pagsungitan na ni Sofia dahil ito na mismo ang nag-request na gawin siyang bodyguard nito. Sige po, para sa kapatid ko payag po ako Senator. Nakangiting sagot naman ni Ethan. Very good siya, you're hard as the bodyguard of my daughter Sofia. Masaya namang saad ni Senator kay Ethan. Thank you Ani, don't worry, hindi na ako magsusungit. Natatawang saad naman ni Sofia na ikinatawa na rin ang lahat. Dapat lang anak dahil wala ka nang mahahanap na kagaya ni Oni na matapat, matapang at maaasahan, responsable pa at higit sa lahat gwapo. Saad naman ang mommy ni Sofia. Mommy naman saad naman ni Sofia na nagulat at nahiya sa huling scene. Sabi nito, tama ang mommy mo Sofia, alam mo mas boto pa ako kay Oni kesa dyan sa spoil na maliligaw mo lalo na sa Natha na yun. Dad naman, baka may girlfriend niyang si Ethan, lagot kayo. Nahihiya namang saad ni Abby habang namumula ang pisngi. May nobya ka na ba Oni? Diretsong tanong ng senador kay Oni na nakadama rin ng hiya. Wala pa po, senador, pero hindi naman po kami bagay ng anak nyo Bakit mo naman nasabi na hindi kayo bagay?
Mayaman po kayo at mahirap lang ako kaya langit at lupa po ang pagitan namin. Nagkakamali ka. Mayaman ka rin. Mayaman ka sa kabutihan at yun pa lang ay sapat na para sa amin para tanggapin ka bilang madugang. Dad, can you please stop? Nakakahiya sa tao. Oh. Bueno, Oni, ikaw nang bahala sa anak ko mula ngayon ha. Naguluhan si Ethan at Sofia sa sinabi nito habang parehong namumula na ang mga pisngi dahil sa nararamdamang hiya. Dad, gulat namang saad ng dalaga sa kanyang ama. Bodyguard mo siya, dapat lang na ipagkatiwala kita sa kanya anak, natatawang saad naman ang Don. Naiiling na lamang ang dalaga sa kanyang ama, kulang na lang kasi ay ibugaw siya nito kay Oni. Pero ang hindi niya maunawaan ay kung bakit kinikilig siya at nangangarap na sana ay maging sila nga lamang ni Oni. Sige po Senador, Seniorita, uuwi po muna ako para magpaalam sa kapatid ko. Saad na lamang ni Oni sa kakaagad na tumalikod at umalis kahit hindi pa naman sumasagot ang pamilyang Valdemor. Nang makalabas siya ng mansyon ay saka lamang siya parang nakahinga ng maayos. Masyado kasi siyang na-hot seat kanina sa loob, pero nagtataka siya kung bakit natuwa siya nang malaman niya na boto pala sa kanya ang mga magulang ni Sofia. Para bang nakadama siya ng excitement at kakaibang kaba sa dibdib niya na ngayon niya lamang naranasan. Kinabukasan ay dinala ni Oni si Luna sa mansyon para makita si Sofia, hindi pa kasi pumapasok si Sofia dahil may takot pa rin ito dahil sa nangyari. Ate ganda, sigaw ni Luna nang makakita si Sofia sa hardin habang nagdidilig ng mga halamang namumulaklak. Agad namang napalingon si Sofia at napangiti nang makitang tumatakbo si Luna palapit sa kanya kaya naman sinalubong na ito para yakapin. A baby ganda, masayang bati ni Sofia sa kaniyakap si Luna. Masaya si Oni habang pinapanood ang kapatid at si Sofia. Napapatitig siya kay Sofia habang masayang nakikipaglaro sa kanyang kapatid. Kakaiba ang nararamdaman niya habang tinititigan ng dalaga, parang nahuhulog ang loob niya dito. Mukhang panalo ata ako bro. Biglang saad ni Carlos na bigla na lamang sumulpot sa likuran ni Ethan. Aray naman, ani Oni na nagulat sa biglang pagsulpot ng kaibigan. Masyado ka kasing tutok sa pagtitik kay Seniorita eh. Kulang na lang pumusay mo habang tinititigan siya, pangiti-ngiti ka pa talaga habang nakatitig. In love ka na bro, in love ka na. Tumatawang saad ni Rai. Hindi siya makasagot dahil mukhang totoo nga ang sinasabi nito kaya napapailing na lamang ito habang nakangiti. Makalipas ang ilang araw ay nagsimula na sa trabaho si Oni bilang driver at bodyguard ni Sofia. Hinatid niya ito hanggang sa makapasok ang dalaga sa kanyang opisina. Saan ko po ilalagay ang mga gamit mo, Seniorita? Tanong ni Ethan nang makapasok sila sa office nito. Pakipatong na lang sa table ko, Ethan. Baka gusto mo magkape, magtimpla ka muna doon sa maliit kong kusina. Huwag na po, Seniorita, nakakahiya naman. Sa kantin na lang po akong magkakape. Oni naman sige na, pumunta ka na sa kusina at huwag ka nang mahiya. Saka baka pwede mong ipagtimpla mo na rin ako. Sige na nga po Seniorita, sagot na lamang ni Oni saka pumunta sa kusina. Sinundan ng tingin ni Sofia si Oni hanggang sa makapasok ito ng kusina. Hindi niya malaman kung bakit masaya siya tuwing makakasama niya si Oni. Agad namang lumabas si Ethan hawak ang 2 tasa ng kape. Kape po, Seniorita. Pasensya na po kung hindi masarap, ani Oni sabay abot ng kape kay Sofia. Nagulat si Sofia nang makita ang kape may foam yun at may nakasulat na, I love you, kaya naman napatingin siya sa mga mata ni Oni at nagkatitigan sila. Anong ibig sabihin nito Oni? Ani Sofia na halos pabulong ang boses. Masyado kasi siyang kinakabahan at kulang na lang ay marinig ni Oni ang malakas na kabog ng kanyang puso. I love you Seniorita, mula nang makita-kita ulit ay kaagad nang tumibok ang puso ko para sa'yo. Alam mo bang masyado akong nag-aalala nang makita akong biyag ka ni Natha at habang lumilipas ang araw ay parang mas napapatunayan ko na mahal na nga kita dahil sa kakaibang tibok ng puso ko tuwing nakikita kita. Seryosong saad ni Oni habang nakatitig sa mga mata ni Sofia. Napaluha si Sofia dahil sa mga sinabi ni Oni ni hindi niya naisip na mangyayari ang ganito. Oo na hindi niya inaasahan na sa kagaya ni Oni mahuhulog ang puso niya hindi man kasi ito kasing yaman nila. Pero ayon nga sa sinabi ng kanyang ama ay mayaman din si Oni mayaman sa kabutihan ng puso at pagkatao at si Ethan ang nararapat na pagkatiwalaan niya ng kanyang puso.
I love you too, Ethan. Nagkamali man ako noon sa pagtrato ko sa yun ay lubos kong pinagsisisihan mula nang iligtas mo ako ay kaagad nang nahulog ang puso ko dahil nakita ko kung gaano kay kabuting tao. Pinatunayan mo na hindi pera ang sukatan, sila lahat mahirap ka man pero mas mayaman ka pa sa mga mayayaman na may maitim na kalooban. Saad ni Sofia, kaya naman kaagad na niyakap ng mahigpit ni Oni si Sofia. Pagkatapos ay ginawaran niya ng isang masuyong halik sa mga labi ang dalaga na bukal naman sa loob nitong tinanggap. Makalipas ang ilang linggo ay kasama ni Oni si Sofia sa pag-uwi sa kanilang bahay, balak na kasi nilang ipaalam kay Luna ang kanilang relasyon dahil alam nila na madya'y giging masaya ito. Kuya, ate ganda, masaya namang saad ni Luna nang dumating sila. Baby ganda, guess what, Luna? Nakangiting saad ni Oni sa kanyang kapatid. Ano po yun kuya? Kami na ng ate ganda mo. Girlfriend na siya ng kuya, masayang balita ni Oni kay Luna. Gulat na gulat si Luna at halos hindi makapaniwala sa ibinalita ng kanyang kuya. Talaga kuya, ate ko na talaga si ate ganda. Hindi makapaniwala ang saad ni Luna sa kanyang kuya Oni. Hindi pa, pero kapag ikinakasal na kami magiging ate mo na talaga siya eh. Pakasalan mo na siya agad kuya, hindi pa nga ako nagpo-propose paano po ba mag-propose? Inosenteng tanong ni Luna sa kanyang kuya Oni. Kailangan may singsing. Nagulat na lamang si Oni biglang tumakbo si Luna sa kwarto at maya-maya ay bumalik ito at may ibinigay kay Oni. Saan mo naman nakuha Luna? Nakuha ko yan doon sa mga gamit ni nanay. Kuya, pwede na po siguro yan, singsing ito ni nanay nang ikasal siya kay tatay, ibinigay niya sa akin para ibigay sa babaeng pakakasalan ko. Ani Oni saka humarap kay Sofia at biglang lumuhad. Napatakip naman si Sofia sa bibig dahil sa pagkabigla sa mga nangyayari. Sofia, babe, will you marry me? Masuyong tanong ni kay Sofia. Hindi na napigilan pang lumuha ni Sofia at saka sunod-sunod na tumango. Yes, I will marry you, babe. Umiiyak na sagot ni Sofia. Isinuot ni Oni ang singsing sa dalaga saka ito niyakap ng mahigpit. Tumalon-talon pa habang pumapalakpak naman si Luna dahil sa sobrang saya. Yehey, may ate na ako. Masaya namang saad ni Luna sa harapan ng kanyang kuya Oni at ate Sofia. Nang gabi rin yun ay pumunta si Oni sa mansyon ng mga Baldemor upang hingi ng kamay ni Sofia sa mga ito. Wala namang pagsila ng kasiyahan ng mag-asawa sa kanilang nalaman. Wala kaming ibang masasabi kundi masayang masaya kami para sa inyo, sagot ko, lahat-lahat para sa kasal hanggang sa honeymoon. Masayang saad ng senador. Hindi na kumontra pa si Oni dahil alam niyang iyon din ang ikakasaya ng mga magulang ni Sofia. Makalipas ang ilang buwang paghahanda ay idinaos na ang marang ang kasal ni Oni at Sofia sa mansyon ng mga Valdemor. Pagkatapos ay lumipad sila papuntang Paris para sa kanilang honeymoon. Mula noon ay masaya silang nagsama at bumuo ng isang masayang pamilya. Kung may taong mas mapait pa sa ampalaya, iyon ay walang iba kundi si Maya ng Trinidad. Kilala siya bilang isang babaeng may matapang na personalidad, suplada, madaling magalit, at tila walang pakialam sa ibang tao. Ang tanging inaatupag niya ay ang kanyang mga pananim, lalo na ang ampalaya, na masigasig niyang inaalagaan at binibenta sa palengke. Isang araw, nahuli ni Maya ang tambay na si Rafael Del Mundo, na matagal na niyang kinaiinisan, na nagnanakaw ng kanyang mga gulay. Sa galit, ipinahuli niya ito sa mga awtoridad. Subalit, habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang kanyang damdamin. Nang aminin ni Rafael ang kanyang tunay na nararamdaman, nagsimulang lamambat ang puso ni Maya. Gayunpaman, nanatili siyang matatag at tinalikuran ang binata dahil sa paniniwalang hindi pa ito seryoso sa buhay. Dahil sa kabiguan sa pag-ibig, bigla na lamang naglaho si Rafael. Pagkalipas ng 4 na taon, muling nagbalik si Rafael, hindi na isang tambay, kundi isang matagumpay na negosyante. Sa pagkakataong ito, makukuha na kaya niya ang puso ni Maya. O huli na ang lahat para sa kanilang dalawa. Musika. Wow naman. Ang gaganda ng tubo ng mga baby ko. Sige lang, lumaki pa kayo ng husto, ha? Bigyan niyo ako ng masaganang ani para sulit ang pag-aalaga ko sa inyo. Masayang wika ni Maya habang maingat na dinidiligan ang mga bagong sibol niyang kamatis. Ilang saglit pa, lumipat siya sa kabilang bahagi ng hardin kung saan naroon ang kanyang mga ampalaya. Kumusta naman kayo dito, ha? Huwag kayong mahiya. Ipakita nyo kung gaano kayo katibay. Lumaki pa kayo ng husto para mapatunayan nyo na kahit mapait kayo sa unang tikim, sustansya naman ang hatid nyo sa amin,
Aniya habang abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga tanim. Hindi niya namalaya na may isang binatang nakatayo sa gilid ng kalsada, nakasandal sa bisikleta, at palihim siyang pinagmamasdan. May nakakalokong ngiti ito sa labi habang tahimik na napapailing. Kayo naman dito, huwag kayong papahuli, ha? Gumapang pa kayo at mamunga ng marami bago kayo abutan ng tagtuyot, dagdag pa ni Maya habang nililipat ang pansin sa mga sitaw. Kayo namang mga talong ko, hamaba pa kayo ng husto para kahit isang talong lang, solve na ang kakain sa inyo. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Rafael ang sarili. Mula sa kinatatayuan, malakas siyang natawa. Hoy, Maya, nakikipag-meeting ka na naman sa mga tanim mo. Ano bang agenda nyo ngayong araw, ha? Malakas na sabi ni Rafael. Napairap si Maya at napabuntong hininga. Kahit hindi niya lingunin ang nagsalita, alam na niya kung sino ito. Walang iba kundi ang lalaking matagal na niyang kinaiinisan. Nandito na naman ang kumag na to. Kailan ba ako nito tatantanan? Bulong niya sa sarili. Pagkatapos, nilinggan niya si Rafael at binigyan ito ng nakakatakot na tingin. Ano na naman bang ginagawa mo rito, Rafael? Kung ang layunin mo ay sirain ang araw ko, pakiusap lang, huwag mo nang ituloy. Hindi mo gugustuhing makakita ng lumilipad na itak kapag talagang nainis ako ng sobra, mariing banta ni Maya habang hawak ang isang talong. Grabe ka naman. Nagtatanong lang naman ako. Curious lang kasi ako, bakit mo kinakausap ang mga tanim mo? Hindi mo ba napapansin na para kang baliw dahil sa ginagawa mo? Sagot ni Rafael, na may pilyong ngiti sa labi. Alam mo, mas gugustuhin ko pang kausapin ang mga gulay kahit hindi sila sumasagot. Kasi mas mababaliw pa yata ako kapag ikaw ang kausap ko, matalas na tugon ni Maya, sabay irap. Kapag kausap lang. Hindi ka ba na-inform na mas nakakabaliw akong mahalin? Balik ni Rafael sabay kindat, na para bang sinadya niyang inisin ang dalaga. Kilabutan ka nga, kahit mainit ang panahon, tatamaan ka talaga ng kidlat dahil sa mga pinagsasabi mo, galit na sagot ni Maya, na halatang naiinis na. Ang bitter mo talaga, siguro kakakausap mo sa mga ampalaya mo, nahawahan ka na ng kapeitan nila, biro ni Rafael, halatang natutuwa sa reaksyon ng dalaga. Ano naman sayo? Huwag kang magbiro ng ganyan. Napaka-imposible ng sinasabi mo. Posible lang na mabaliw sa'yo ang isang babae kung gagamitan mo ng gayuma. Gets? Sagot ni Maya, sabay taas ng kilay. Sus, baka kapag minahal kita, mabaliw ka sa akin ng sobra, ha? Sige ka, ikaw rin, sagot ni Rafael, na sinadyang ibaba ang tono ng boses na para bang nananakot. Okay ka lang. Sino bang nagsabing papatulan kita, Aber? Hindi kita type, no. Ang gusto ko sa lalaki, yung may pangarap sa buhay, yung husband material, at higit sa lahat, masipag. Hindi yung professional tambay na kagaya mo, okay, madiing sagot ni Maya, na tila sinasadyang ipamukha ang kanyang punto. Kaya nga ako professional tambay, mabilis na sagot ni Rafael habang kinakamot ang ulo. Sa totoo lang, papunta ako ngayon kay Mang Ramon. Nagpapagawa siya ng bahay, at inalok niya ako ng trabaho. Yun naman pala, ano pang ginagawa mo dito? Pumunta ka na roon kay Mang Ramon para naman may magawa kang tama. Hindi yung palagi mo akong ginugulo rito. Tumalikod na si Maya at nagpatuloy sa ginagawa, ngunit naramdaman niyang hindi pa rin umaalis si Rafael. Napabuntong hininga siya bago muling humarap. Ano ba? Umalis ka na. Hindi ka pa ba tapos manginis? Bigyan mo na ako ng katahimikan. Please lang, bulyo niya rito habang dinuduro ito gamit ang hawak-hawak niyang talong. Ano ba yan? Kawawa naman yung talong mo, oh. Pigang-piga na, sagot ni Rafael habang tumatawa ng malakas, tila wala pa ring balak umalis. Siguraduhin mo lang na hindi pa yan tumitigas, pabirong sabi ni Rafael, habang may mapang-asar ng ngiti sa kanyang mukha. Agad na napatingin si Maya sa hawak niyang talong. Hindi niya namalaya na sa tindi ng kanyang inis, nadudurog na ang balat nito sa kanyang palad. Dito niya ibinubuhos ang kanyang galit sa binata na tila walang ibang alam kundi manggulo. Ang bastos mo talaga, Rafael. Kadiri ka. Hindi ka ba marunong mag-isip ng matinong salita? Umalis ka na nga rito. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at tamaan ka ng hawak ko, galit na sigaw ni Maya, na halos mag-apoy na ang mga mata. Ngunit sa halip na magtanda, lalo pang nagpatuloy si Rafael sa kanyang pang-aasar. Halata namang mahilig ka sa talong, Maya.
Siguro habang hawak mo yan, iniisip mo na. Rafael, mabilis na putol ni Maya, ngunit bago pa siya makapagsalita muli, mabilis na pinaandar ni Rafael ang kanyang bisikleta at humarurot paalis, habang tumatawa ng malakas. Napabuntong hininga si Maya. Sa sobrang inis, ibinato niya ang talong sa direksyon ng binata, ngunit hindi ito umabot. Walang hiya ka talaga, Rafael. Ang kapal ng mukha mo, sigaw niya, habang ang tunog ng malakas na halakhak ni Rafael ay unti-unting naglaho sa di kalayuan. Habang nakatayo si Maya sa gitna ng kanyang hardin, nanlilisik pa rin ang kanyang mga mata, biglang may narinig siyang boses mula sa likuran. Aba, palagi ko na kayong nakikitang nagbabangayan ni Rafael, ha? Baka naman kayong dalawa ang magkatuluyan niyan, sabi ng kapitbahay nilang si Aling Nida, na biglang sumulpot mula sa kung saan. Nakapamewang ito, nakangisi, at halatang nangaasar. Diyos ko naman, Aling Nida. Yung lalaking yun, makakatuluyan ko. Aba, abot langit ang inis ko sa kanya, mabilis na tanggi ni Maya, sabay talikod pabalik sa kanyang mga tanim. Sus, ganyan din kami ng asawa ko noon. Lagi rin kaming nag-aaway at nagkakapikunan. Pero tingnan mo naman ngayon, may 8 kaming anak, sagot ni Aling Nida, sabay tawa. 8, napanganga si Maya. Parang hindi pa yata kayo nahihiya, ha? Kulang pa yata kayo sa mga anak ninyo, eh. Bakit hindi nyo pa gawing 12? Pabirong sagot niya. Hala, Maya, di nadaan mo ako sa biro, ha? Pero balik tayo kay Rafael, sagot ni Aling Nida, na tila hindi kumbinsido sa pagtanggi ng dalaga. Si Rafael, nako, imposible po talaga. Ni Katie Ting, wala siyang taglay na katangian ng isang lalaking gusto ko, mariing sagot ni Maya. Gusto ko kasi yung masipag, may pangarap sa buhay, at higit sa lahat, responsable. Si Rafael, aba, 4 na taon nang graduate pero hanggang ngayon, tambay pa rin. Malay mo naman, naghihintay lang ng inspirasyon, sagot ni Aling Nida, na tila pinagtatanggol pa ang binata. Hindi inspirasyon ang kailangan niya, kundi disiplina at sipag. Sa mahal ng bilihin ngayon, hindi pwedeng pay-as easy lang, sagot ni Maya, sabay buntong hininga. Pero hindi ko naman sinasabi na wala na talagang chance. Sa ngayon lang, hindi ko pa siya nakikitang seryoso sa buhay. Tumango si Aling Nida. O siya, Maya, bigyan mo nga ako ng 3 piraso ng ampalaya. Mamaya ko nababayaran, ha? Sabay tawa ng matanda, napailing si Maya. Aling Nida, sadya nyo lang akong dinadaan sa chika. Pero may iba pala kayong pakay, sagot niya, sabay abot ng ampalaya. Habang papalayo si Aling Nida, napabuntong hininga si Maya. Hay, buhay. Sana naman, tigilan na ako ni Rafael. Pero bakit ba parang hindi ko siya matakasin, bulong niya sa sarili, habang bumalik sa pag-aalaga ng kanyang mga tanim. Maya, pakiusap, patigilin mo na to, sigaw ni Rafael habang halos magkandara pa na sa kanyang pagtakbo. Sa sobrang pagmamadali, nadulas pa siya sa madamong lupa. Dapat lang sa'yo yan para matuto ka, sagot ni Maya na ngayoy hindi na mapigilan ang pagtawa sa nakakatawang kalagayan ng binata. Halos lumipad sa bilis ng kanyang mga hakbang si Rafael. Sa desperasyon, umakyat siya sa isang bakod upang makaiwas sa aso. Ngunit bago pa siya tuluyang makatawid, sumabit ang laylayan ng kanyang short sa bakod. Naiwang nakabitin si Rafael, tila isang basahan na isinampay. Maya, pakiusap naman, patigilin mo na si Bantay. Promise, hindi ko na uulitin, halos magmakaawang sigaw ni Rafael habang pilit na inaayos ang sarili. Ayoko nga, bahala ka dyan. Lapain ka na kung lapain, sagot ni Maya habang patuloy pa rin sa pagtawa. Sige na, please. Hindi ko na talaga uulitin. Pangako, hinding-hindi na mauulit, halos umiiyak na si Rafael sa kanyang pagsusumamo. Napabuntong hininga si Maya, ngunit may ngiting nananatili sa kanyang labi. Siguraduhin mo lang, ha? Dahil kapag nakita